Originally, si oxygen tsaka si hemoglobin yung magkasama. Pero dumating sa buhay nila si carbon monoxide. Parang may clear fluid na lumalabas, indicating na mayroon siyang possible penetration dun sa urinary bladder niya. Kasi yung location, medyo mababa yan eh. Hi everyone, this is Doc Alvin Francisco. Welcome back to my channel. So nabasa niyo naman yung title, wala nang paligoy-ligoy pa. Without further ado, let's start. So for this type of injury, kung napapansin nyo yung naapektuhan na fingers or digits is from 2nd to 5th. By the way, trivia nga pala. Ang pagbibilang or yung numbering ng fingers, hindi siya nagsisimula sa pinky. Hindi siya 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. Nagsisimula siya sa thumb. So ito yung 1st finger, 2nd finger, 3rd finger, 4th, and 5th. So, unang dapat gawin sa mga gantong injury, of course, is to control the bleeding. So, once na natanggal na yung fingers dun sa machine, kumuha agad ng any clean na cloth, dapat malinis, and then maglagay agad ng direct pressure dun sa affected digits or fingers para makontrol yung loss of blood. After that, of course, dalhin agad sa pinakamalapit na emergency room. Within the emergency room, lilinisan yan, bibigyan ng antibiotics, of course, to prevent yung secondary infection kasi nga meron kang open wound dito. And iiwasan din natin magkaroon ng tetanus infection, so magbibigay din sa emergency room ng tetanus prophylaxis. Kapag pina-x-rayan, ang makikita natin dyan is multiple comminuted fractures, no? 2nd to 5th digits. Pag sinabing comminuted, merong more than 2 fragments yung fracture mo. So, oh, magpapakamatay siya. Okay, so in this particular scene, merong guy na I think he's attempting a suicide. So kung dito mapipigilan, he will suffer carbon monoxide poisoning. So merong dalawang component sa katawan natin na very important sa gas exchange. Yun yung oxygen and hemoglobin. Oxygen, yun yung nasa hangin. Hemoglobin, ito yung nasa dugo natin. So itong si oxygen at hemoglobin, sila talaga yung magkasama. Laging magkasama yun, umiikot yan sa dugo natin. Kasi sila yung nagdadala ng oxygen sa tissues natin. Ngayon, kapag nakapasok si carbon monoxide sa baga natin, hahalo sa dugo yan, pupuntahan niya ngayon si hemoglobin. So para sa mga artista lang yan. Originally, si oxygen at si hemoglobin yung magkasama. Pero dumating sa buhay nila si carbon monoxide. Si carbon monoxide, sumama na ngayon kay hemoglobin. Dun sa Baguio. As a friend. Kapag nagsama na yung carbon monoxide and hemoglobin, hindi na ngayon magkakaroon ng proper gas exchange. So, mauubusan ng oxygen yung tissues natin sa katawan. Pwede maapektan yung utak, makakaramdam ng dizziness, nahihilo, nagsusuka. And in severe cases, mawawalan ng malay, magsha-shutdown yung utak, and of course, pwede silang mamatay. Trivia ulit. So, di ba, medyo aware na tayo sa mga pulse oximetry, yung ginagamit ngayong COVID, pang-measure ng oxygen sa dugo. So, inisip nyo siguro, Dok, edi kapag nag-pulse oximeter kami sa mga patients na may carbon monoxide poisoning, mababa yung reading nun. Hindi. Kasi hindi na detect ng pulse oximeter kung oxygen ba talaga yung nakabind sa hemoglobin or carbon monoxide. So, magaling siya magtago. Aside from inaagawan niya ng place si oxygen kay hemoglobin, hindi pa siya na-detect ng maayos ng pulse oximeter. Oh. Mas ang baba. Parang malapit sa pantog to ah. Oh, wait lang. Sobrang accurate ng prosthetics kasi parang may clear fluid na lumalabas, indicating na mayroon siyang possible penetration dun sa urinary bladder niya. Kasi yung location medyo mababa yan eh. Okay, so in reality, I'm not sure kung magsusurvive siya nang tatakpan niya lang yan. Dapat madalagad sa emergency room yung mga gantong cases kasi in reality, kung tatakpan mo lang yung sugat, okay, kung makontrol mo yung bleeding, how about yung mga perforation sa abdominal structures mo? Kasi kunyari sa scene na to, kung napapansin nyo, yun nga, sabi ko kanina, yung location ng stab wound is medyo mababa sa may lower abdominal area. We cannot say for sure kung wala pang natamang bowel dyan or pantog dyan. Sa payat ba naman ng patient, diretso agad sa laman loob yan. Walang taba na sasalo dun sa glass na tumusok sa kanya. Also, dapat ma-refer dito sa radiology para mapagawa ng mga imaging.
para ma-rule out natin kung meron bang natamaan ng bowel, kung meron bang pagdurugo sa loob ng tiyan, kung kamusta yung pantog niya, tsaka kung may mga major na blood vessels ba na natamaan dito sa bandang baba ng tiyan niya. Nangyari? Oh. Oh shit. Stop doon. Okay, so kung mapapansin natin sa specific scene na to, kung napapansin natin dyan, yung sugat niya is nasa neck area. And yung neck natin, actually, isa yun sa mga pinaka-delicate na area sa katawan natin. Kasi dyan yung daanan ng hangin, dyan yung daanan ng pagkain, pati yung mga major blood supply papunta sa utak, nandyan. Tapos, andyan na nga yung mga delicate structures, wala pa siya masyadong protection. Kaya kung napapansin nyo sa mga martial arts, sa mga sundalo, ito yung tinitarget nila, yung leg. Kasi nga, very prone yan sa injury. Kung napapansin nyo sa specific scene na to, yung sugat niya or yung stab wound niya is andito banda, sa may banda, sa baba ng panga, tapos nasa harapan ng muscle dito sa leg. So, dyan nakalagay yung common carotid artery or yung artery na nagsusupply sa ulo natin. So, once malaslas yan, once magkaroon ng injury yan, magkakaroon ngayon ng significant loss of blood yung pasyente. 당뇨입니다. DM foot. 올해 방치해서 합병증까지 왔어요. 이 정도면 통증이 심했을 텐데 최악의 경우엔 수술로 발을 절단해야 될 수도 있습니다. Okay, so DM foot or diabetic foot, isa to sa mga komplikasyon ng diabetes. Nangyayari to kasi sobrang kumakapal yung mga ugat nila sa paa or nagkakalsip pa yung ugat nila sa paa. And aside from that, meron ding mga neurologic effects yung diabetes na kung saan hindi nila nararamdaman kung nasusugatan na ba sila sa paa. Kung hindi nila nararamdaman yun na may sugat na nga sila sa paa at kung yung blood supply dun is mababa, magkakaroon ngayon ng wound infection. So, sa katagalan ng panahon, napababayaan na, nagkakaroon ng mga bacterial infections, and yung ibang patients nga, umiitim na talaga yung paa nila eh. So, depende ngayon sa decision ng mga surgeons kung kailangan na ba putulin yung paa nila. So, bago tayo magpatuloy sa video, may napapansin lang ako eh. Kailan kita eh. Ikaw yung lagi nanonood sa channel ko pero hindi pa nakasubscribe eh. Ano, nakikita ko eh. Nakikita ko sa baba oh. Wala lang pilitan pero baka pwede mo na pindutin yan, yung subscribe dyan. So, diyan ko na tatapusin ang video na to. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan. Once again, I'm Doc Alvin Francisco, signing out. Pagdating ni carbon monoxide, sumamagad siya kay hemoglobin. Hindi na ngayon makapag-bind si oxygen. Si oxygen nasa ano na, nasa New York na. Ay, ako.